Ayan, naka-ano naman po, naka-mute naman po lahat. Thank you po sa mga naka-mute, and mas maganda po mag-open cam po tayo para makita po ng ating speaker for tonight ang ating mga magaganda at mga isa lang pala yung lalaki, mga poging mukha dito sa anong ano natin, team day po natin. Ayan. Ay, bakit? Okay. May lumabas. Ayan, then kung meron po kayong gustong i-message diyan, gamitin lang po natin yung chat button diyan. Puwede po tayo mag-comment diyan and use the any emojis po. And then, pakilala ko na po sa inyo yung magiging speaker natin for tonight. Isa po siyang napakasipag na mentor. Part-time niya po ginagawa si I Am Worldwide. Though busy po siya sa kanyang work, nagagawa pa din niya pong gawin yung business. Napakasipag na mentor. Isa po siyang graduate ng Bachelor of Science in Industrial Engineering. Kumuha din po siya ng masteral units niya, and then isa po siyang Jade package holder, and isa na din po siyang mover. Alam ko po kumikita na po siya ng 6 digits na din. Ayan. Ang gusto ko po ipakilala sa inyo ang napakabait na mentor, si Mentor Maria Cecilia Di Pasupil. Amazing morning po, Mentor Cecilia. Amazing morning po. Sayang kanina si Mentor guys. Nainip siguro sa paghahantay, nag-out na. Yan. Nakakatuwa yung training natin ngayon gabi. Actually, nung tinanong kagabi ni Mentor, Jomar, yung topic ko ngayong gabi, kahapon sa mentoring natin is, hindi pa talaga ako decided. Naghanap pa talaga ako ng list on, sa topic na, pwede, parang ilan yung dinownload ko dun sa PowerPoint ni Mentor Ikay. And I came up with this, decision na ito na lang, IM5. Pero, minix ko siya, from Mentor Ikay and, Mentor Pitch na training. So, habang ginagawa ko yung napiyok pa, no, dalaga na, binatano pala. Habang ginagawa ko yun sa PowerPoint ay, ang daming tama sa akin, strike na strike ang PowerPoint na ito. So, let me share my screen. Nasaan na yung sharing? Kita na po ba yung screen ko? Yes po, Ma'am. Yan. Habang nililipat ko nga siya dito sa PowerPoint na to, natuwa ako nung tingnan ko to, di ba? 5-year plan. So, nung tayo nagtatrabaho, or parang hindi na ako nagtatrabaho, no? Yung mga, since na-experience naman natin lahat ang pagkakaroon ng trabaho. Di ba, nung nag-aaral pa tayo, di ba, parang tinatanong na tayo, what is our goal after we finish college, no? Yun yung natatandaan ko na tinatanong sa amin before ng mga prof namin or ng mga teacher nung high school. Pag ako parang nakaset na dati ang isip ko na mag-nursing ako, kaya mag-ophthalmology. Yun talaga yung gustong-gusto kong gawin before. So parang nakaset na yun sa mind ko na yun yung gagawin ko after college. Tapos, after 5 years ng graduating ng college, meron na akong sasakyan, meron na akong bahay, kasi may nagawa na din akong miniature ng bahay. So parang nasa isip ko na kumpleto na yung dream ko after 5 years. Pero, nung pagka-graduate ng college, doon ko na-realize na ang hirap pala, no? Ang hirap makuha na yung 5-year goal mo after college. Kasi first year ng college, ano nang nangyari? Nakaipon na ba tayo? Or ano ba nangyari doon sa goal natin after college? So parang biglang instead na lumapit tayo dun sa pangarap natin, lalong lumalayo first year, second year, parang
lalong lumalayo dun sa pangarap ano. Tapos, kasi nung first employment kasi, wala lang, parang nag-start ng employment pero, yung goal setting nawala na, nakalimutan na yung goal setting 'no. Second year hanggang sa nung ika-third company ko na, saka ko lang na-realize uli nung sa interview sabi yung ng interviewer is, "Anong goal mo after 5 years? Anong goal mo after 5 years?" So, saka ko lang na-realize ano, oo nga pala 'no, dapat nga pala tayo may career path after 5 years. Ano ba, nasaan na tayo after 5 years? And same thing dito sa ating business, lalo na dito sa IMD's business natin, 'di ba? Kailangan talaga meron tayong 5-year plan. Bakit? Kasi para hindi tayo ma-burnout 'no? Kasi 'pag sinabi nating 5-year plan, hindi ito yung nagko-correspond sa kung kailan tayo nag-start. Eto nag-i-start siya yung pagbibilang natin ng time kung kailan natin talaga ginawa yung business. Kasi possible, nag-start tayo as, product user 'no? So, kailan natin na-realize na meron tayong ano, na gagawin natin yung business. And puwede po bang, type 1 ang mga nandito kung meron na tayong 5-year plan? Or 2 kapag wala pa at kailangan talaga natin itong session or anong tawag dito, training na 'to para ma-guide tayo. 'Yan, mga very good naman, meron ng mga 5-year plan. So, etong 5-year plan natin kasi, eto talaga yung magga-guide sa atin na maghakbang, 'di ba? Eto yung magga-guide sa atin ng paghakbang. Titingnan natin kasi, pagka pala 5-year plan kailangan ano, 'di ba 'pag sinabi nating plan, meron nga tayong tinatawag na ang plan natin dapat ay SMART, 'di ba? Specific, measurable, attainable, realistic, at tsaka time-bounded. Kapag wala 'tong mga details na 'to, hindi natin masusukat yung ating 5-year plan, ano? Kung titingnan kasi, madali lang talaga yung training na 'to. Kasi ano lang, nakalatag lang dito kung ano talaga yung kailangan nating gawin sa ating 5-year plan, ano. So, sa first year, sino 'to dito yung nasa first year? Yung kung compute natin, nasa first year tayo na yung effort ng ang paggagawa ng business. Meron po ba dito na nasa first year pa tayo ng effort ng paggagawa ng business? Or nasa second or third year na tayo? Nasaan na tayo dun sa namo-monitor po ba natin yung ating 5-year plan? May natse-checkan po ba tayo dun sa 5-year plan natin? Meron po ba? So, eto magiging guide natin kung paano natin imo-monitor yung 5-year plan. So, dun sa first year, talaga ang effort makikita natin dito yung metrics. Alam po ba natin yung metrics? Yung papaano natin susukatin yung ating 5-year plan. Yung effort natin sa ating sarili, ano ba yung mga list ng effort, ano ba yung team effort, yan. Yung check, maraming pong salamat Mentor Jomar, Mentor Open and Mentor Ching. And yes, naka-offline, okay lang po yan. Yan. Yes, tama po, wag muna tayong magpupuyat kasi ang puyat ay madaling makababa ng resistensya talaga. So yan, yung check natin, ano ba yung kailangan nating gawin, yung mga to do natin and yung remarks, yan. Meron akong na-note dito sa 5-year plan na gusto kong i-highlight later. So sa second natin, do sa your effort list, ano yung kailangan nating gawin do sa first year? Inviting, prospecting, talks, process pay-ins, deliver ng products, contract signing, training, etc. Lahat etong effort na ito, ating lahat. 'Di ba? Kasi
nag-uumpisa pa lang tayo, wala pa tayong team. Kaya lahat ng mga activities na 'to, solo talaga natin. Siyempre since solo natin, wala pa tayo siyempreng team effort na maiitara dito. And yung check natin, nanggagaling basically lahat sa effort natin dito sa ginawa natin sa effort list. So kaya nga sabi 'di ba, your effort determines your income. Nga kasi kapag first year talaga, yun talaga 100%. So ano yung dapat din natin gawin dun sa first year? Learn the business, train them, bonding, and maintain. Kasi lahat tayo dito, 'di ba? Ang target is magkaroon ng duplicate na group. Magkaroon tayo ng core group, magkaroon ng duplicate sa atin. So, paano natin magagawa yung duplication? Magagawa natin siya kung matututunan natin ng business at matututunan natin ng business kapag uma-attend tayo ng mga trainings. And aside from attending the trainings, matututunan natin ang business kapag nagte-train tayo. Kasi yun yung measure ng pagiging na naintindihan natin yung training. Kasi nga, naiilipat natin, nai-shadow natin. Kasi once na hindi natin naintindihan ng business, malabo talaga nating mai-share. Kasi we cannot share what we don't have talaga. Napaka totoo ng quote na yon. Kasi hindi natin kayang maibigay ang wala tayo. Ang kaya nating ibigay yung meron tayo. Ibig sabihin, kapag hindi pa tayo nakakapag-train, hindi ka pa tayo nakakapag-duplicate, ibig sabihin, wala pa tayong naiintindihan. Ganon din nga po. Tapos, bonding. Kasi hindi naman lahat ng tao ay nag-join gawa lang ng pera. Minsan may tao na mas gusto yung bonding. So, kailangan talaga nating maintindihan ano yung needs ng ating team, ng ating group, no? Then, sabi nga po dito ay, yung sa remarks. Ano yung remarks dito? This is normal, do not complain. Kasi solo lang tayo eh. Nandito pa tayo sa stage ng ating business na inaaral pa natin. Kaya nung minsan, nung nag-business kami na yung sa perfume, sabi ko lang lagi kay Mentor Jocelyn na wala tayong dapat parang expect sa first or second year. Kasi wala pa talaga siya. Sa mga businesses, nandun hindi pa talaga pwede or kaya na mag-break even. So, kailangan, ang effort is 101%. Ganon ang effort natin. Clear po ba yung aking audio kahit wala akong headset? Clear naman po, Miss. Yan. Salamat po, Mentor Chi. And sa second year, expected natin, may gustong umattend ng training kay Mentor Chi. Yan. 25% yung effort. Bakit? Nagkaroon na tayo ng duplication. Meron na tayo na duplicate na a-assign na natin ng ibang gawain. So, nahahati na natin yung mga talks, 'di ba? Natuturuan na natin silang mag-process ng kanilang pay-in, natuturuan na natin mag-training. So, nagkakaroon na ng hati, 'di ba? And that way din, nagkakaroon na din tayo ng contribution from the team's effort. So, that is 25% contributing to the team's effort, no? Then, syempre, may contribution ng team. So, 25% naman yung nanggagaling sa team. So, nami-measure po ba natin eto? Nami-measure po ba natin na talagang nangyayari yung 25% nanggagaling sa team and 75% from us? Mamaya, mas malalaliman natin yung discussion for this one. Same thing, ganun pa rin, learn the business, direction, training, kasi hanggat hindi nga tayo nagkikita ng 3 million per week, wala tayong karapatan na hindi umattend ng training. So, kailangan pa din natin training ng training para mahasa ang ating sarili, ang ating pagkatao talaga. Hindi lang bilang skills or knowledge, kundi as a whole. Yan. Totoo po. Training is a must. And hindi din tayo dapat mag-complain. Hindi dapat tayo na, ano ba yan? Ako pa rin yung
pa-process nito, ako pa din na 'to. Kasi nga nasa second year tayo, 75%. So, normal lang po 'yan. Hindi dapat tayo nagko-complain. So, sa third year, nag-i-increase na. So, dire-diretso lang yung ating effort. So, 50% of our effort is galing na sa team. Kasi nagkakaroon na ng 50% na duplication. Ibig sabihin, lumalago na yung ating team. Di nga po. At kapag lumalago na yung ating team, ine-expect natin proportionate dun sa kita na yung, since malaki na yung team, 50% din ay nanggagaling na sa team's effort yung ating, income at saka yung ating, um, activities na mga na ginagawa natin. Ano yung mga dapat nating gawin? Pareho pa rin, dire-diretso pa rin. Learn the business, train the team, bonding, maintain. Kailangan talaga nagagawa natin ang lahat ng ito. And next, this is normal. Hindi pa rin tayo dapat mag-complain. So progressing sa fourth year, ganun pa rin. 25% ang nasa galing sa sarili natin kasi this time malaki na yung grupo natin. Pero hindi pa rin mawawala yung learning the business, training the team, bonding with the team, maintaining yung relationship natin sa team para lahat tayo ay nag-grow. Ngayon, in this stage, hindi na lang isa, dalawa ang minamanage natin. We're expecting na mas malaki na yung team na hawak natin. Di nga. And same thing din. Do not complain. This is still normal. Dito sa ika-fifth year, ito hindi lang basta nandito sa slide ng PowerPoint. Ito, makikita din natin sa mga top mentors natin. Na yung effort nila talaga, makikita natin na malamang, halimbawa dito sa ating team ng Blessed, hindi na natin laging makikita dito si Mentor Peach, di ba? Hindi na lagi natin makikita dito ang presence ni Mentor Ikay, though nagre-reach out din lagi sila, pero hindi na yon required, di ba? Kasi naka-build na sila, na-duplicate na nila. Di ba? Kaya dito, ang nakalagay dito is 0% na. And sabi ko nga, 100% duplicated na ang ating effort kapag nandun na tayo sa ika-fifth year. Kaya maganda kasi dito, sabi nga, yung future natin, kitang-kita na kaagad natin. Hindi katulad na yung nung nag-umpisa sila na talagang walang-wala silang nakikitang future. Parang fate lang talaga yung nakikita nila. Ngayon, sa stage natin, marami na tayong nakikita na proven na nangyayari na etong 5-year plan na ito. Ano nga po? Tapos, nasa ang mouse ko? Yan. Same thing. Learn the business, mentoring, sharing, and ano na ang ginagawa natin dito? Hindi tayo nag-stop dito sa normal stage. We do rebuild. No. Build, build, build. Hindi tayo i-stop. Dire-diretso pa din. Bakit? Kasi yung advocate nga na yung company natin is to share hope. At hanggang parang maging household item ang barley. Ibig sabihin ng household item, parang katulad ng Colgate, ng close-up. Diba? Na lagi ng normal na sa isang bahay na mayroong barley. Kung halimbawa, ang mga tao ay gumagamit ng toyo, ng mantika, ganon din ang need nila sa barley. Yon yung ating target. Di nga po. Yan. Tapos, para mas maintindihan natin, paano ba natin gagawin yung ating 5-year plan? Meron tayong additional input dito. Ano yung mga additional input dito? Kailangan nating maintindihan ang difference between direct seller and network builder. Nasaan na ba tayo? Kasi kapag nasa direct seller pa tayo, ibig sabihin, nasa first year pa lang tayo. Diba? Hindi pa din tayo nakakaalis dun sa first year. Kung wala pa tayong team, ibig sabihin, nasa first year pa lang tayo.
Bakit? Kasi a direct seller is a self-employed salesperson who works usually alone. Ang keyword dito, usually alone. Kaya doon sa first year, di ba, nandun ay 100% of the effort is sa atin kasi we're still alone. So parang ganun yung lumalabas, no? Then, kapag tiningnan natin, ang laki na no, MVP. Kasi sina Mentor Peach na Mentor Ikay ay network builder. Ano meaning ng network builder? A team is a group of people with complementary skills committed to a common purpose and set of specific performance goals. Manonote natin dito ay common purpose and may specific goal. Meron tayong set or group of people, hindi na lang tayo nag-iisa. And sa ika-5th year, ganito yung nais nating ma-envision na meron tayong ganito na kalaki na team. Kung magdedire-diretso lang talaga tayo. Ano nga po? Okay ba mga mentors? Another comparison, selling and network building. Hindi kasi ibig sabihin kapag nakabenta tayo ng silver, nakahit tayo ng ilang beses na give me 5, nakahit tayo ng ilang beses na just for you, ng any package, mag-jade man yan, ma-platinum man yan, or maging gold. Hindi ibig sabihin no, na network builder na kaagad tayo. Kung natin, gagawang mag-move din yung mga na pa-pay in natin. Ano ba, para mas maintindihan natin, ano ba yung difference na selling versus network building? Kapag selling, short term, kasi solo ka lang, di ba? Short term, kapag mahina yung katawan natin, kapag meron tayong emergency na attendan, hindi natin ma-address yun kasi sa sarili lang natin, kaya short term, no? And dito sa selling, focus on WIIFM. Ano yung WIIFM? What's in it for me? Kumbaga, ito yung focus talaga. Ano yung mahihita ko dyan kapag ginawa ko yan? Ganun lagi ang nangyayari kapag selling. And the third point is, only give help if they see immediate feedback. Ito, kakambal na yung second point. Saka lang sila gumagalaw kapag may babalik sa kanila. Kaya, ano yung mahita ko dyan? Kaya, ganun yung nangyayari kapag selling. Ang target lang is to close a deal, to close a sale. So, kaya dito, self-centered. Kapag selling lang yung ginagawa natin. Kasi, nung minsan, nung nagpa-flyer nga, na-realize ko na, bakit yung ibang tao ay ayaw ipaalam doon sa bumibili ng barley na merong opportunity to earn. Ang nakukuha lang nila, ang pinupush lagi lang nila is makabenta ng 1,000 pesos. 1,000 pesos, immediately may 500 talaga kaagad na kita. So that is a self-centered act. Kasi hindi nila nakikita na ay i-share ko to para magawa din niya yung business. Ang nakikita is kaagad is yung 500 pesos na kita. Yun yung mind ng isang seller. Mabilis kasi yung balik kaagad ng pera. Pero, as a network builder, tingnan natin, ano ba yung, sabi nga dito, computes everything. Meron ba tayong kakilala na tao na bawat kibot merong presyo? Na kailangan, ay, ito yung, hingi sa atin na, ito yung pengi ako, ito yung pamasahe ko nung ginawa ko to. Ito yung share ko pagka ganito. Sobrang computed ang lahat ng action. So, doon lumalabas yung mentality ng pagiging seller.
Pag network builder naman, compare natin na long term. Sabi nga natin, kung mai-she-share natin, ang business. Ang maganda kasi dito sa team natin, wala naman akong nakita na selling part sa ating mga attitude ng mga ano, parang normal na sa atin na mag-avail na lang po kayo ng package para mag-benefit kayo in the long term. Gano'n po talaga yung attitude ng network building or network builder. Long term tayo mag-isip. Kumbaga kung nahihirapan tayo ngayon, hindi natin iniinda kasi alam natin in the long run, bibigyan tayo ng Lord ng blessing para lahat nga ng effort natin is accountable. Di nga po. Focus on the person. Ano yung mabe-benefit ng tao? Hindi nung sarili. Yan po yung network builder. And offer and give help without expecting something back. Yan po talaga yung isang attitude ng network builder. Kaya nakakatuwa yung mga mentors natin, ano nga po, they're willing to help us give inputs or yun yung coaching, ng training about what they have done dun sa business, kung bakit sila naging successful. Kasi sila yung they're offering and giving help na hindi sila nag-expect na ibabalik natin sa kanila. Di nga po. So, ang main purpose ng normally ng ating mga top mentors is to help. Di nga po. Kaya maganda yung culture. Building people to be financially free. Kasi common goal nga po natin is to have financial and time freedom. Hindi tayo nagsisilipan na, bakit mo ba siya tutulungan? Di ba? Kabaliktaran dito sa mentality sa IM, ang nangyayari dito sa atin is, kailangan nating magkatulungan para pare-pareho tayong umangat. Yun nga po. And, yun nga, yung network builder is may time and patience. Sabi nga po, patience is a virtue. Kung halimbawa nahihirapan tayo ngayon, okay lang yan. Alam natin na merong time para sa atin. Hangga't dire-diretso lang tayo. Yun nga po. Yan. Ang next ko, ang tanong naman is, dun sa 5-year plan natin, kailan yung target natin na makuha yung ating first million? Talagang ano, nung pinapakinggan ko ulit ito kagabi, tsaka kanina, tsaka parang ilang beses ko siyang play, parang sobrang striking ng mga inputs na natutunan ko dito na gusto kong ma-share sa inyo. Dun sa, kasi guilty ako dito, dun sa goal board ko, hindi ko nakalagay doon kung kailan ko gustong ma-hit yung aking first million. Kaya siguro hindi ko siya ma-hit kasi hindi ko naman siya nilagay. Kayo po ba nalagay nyo kung kailan nyo na gustong ma-target ang inyong first million? Kung hindi pa, sabay-sabay po nating aralin kung paano ba. Ang ganda ng tanong dito how to get your first million. Hindi when to get it. Ang title nito is how. So parang matutunan po natin paano po natin, yes po, guilty din ako dyan, Mentor Ching, kasi hindi ko talaga nilagay. Para akong yun nga, yung quotation na beating around the bush. Pahampas-hampas lang. Kaya, I'm not working smartly. Akala ko ginagawa ko yung dapat kong gawin, pero mali pala yung ginagawa ko. Kasi pagod na pagod ako pero baliwala pala yung pinagkakapaguran ko kasi hindi ko ma-measure hindi ko makita kung saan ko dapat siya i-hit. Yan, pero sabay-sabay po nating aralin. First, eto talaga. First, as in kauna-unahan talaga. Ano ba yung dapat nating gawin para ma-hit natin yung million natin? Ano? When you found an opportunity, make a deal with yourself, commit and sacrifice what you can give. Parang
Ang ano dito is ano, eto make a deal with yourself. Kailangan nating i-convince and i-commit yung sarili natin. Hindi sinabi dito na ibang tao ourselves. Pag may nakita tayong opportunity, so eto nakita na nga natin si I Am Worldwide, no? Kailangan nating i-disiplina yung sarili natin. I-commit natin yung sarili natin. Para 100% ay maibigay natin dun sa business. No nga po. Kasi without the commitment, hindi tayo makaka-action. Kaya kailangan we have to deal with ourselves talaga. Kailangan yung deal natin sa sarili natin ay kausapin natin ang sarili natin. Cecilia, ako ganun kinakausap ko yung sarili ko. Cecilia, ganito dapat yung gagawin. Ganyan, ganyan. Kinakausap ko po talaga para mas naririnig ko yung sarili ko kung ano yung dapat kong gawin. So we have to deal with ourselves. Kaya, kasi hindi tayo magkakaroon ng simple step or baby step hanggat hindi natin nakukuha yung 101% na commitment from ourselves. Nga po. Yan. It's now or never. Dalawang option lang po ang meron tayo. Wala tayong or. Now, never lang po ang ating pipilian. Kapag we're dealing with ourselves, dapat clear. We have to act now or never. Kasi kapag hindi natin ginawa ngayon, mahihirapan na tayong gawin mamaya or bukas. Kaya kailangan gawin na kaagad natin ngayon pa lang. Pagkatapos na ating training, kausapin na talaga natin yung ating sarili. At ano ba? Ano ba yung plano mo? Cecilia, anong plano mo? Diba? Ganon. Para makapag-decide tayo anong gagawin. So, 2, be ready for struggles. Kaya kanina nakalagay dun sa remark sa kailaliman, no? It's normal, do not complain. Yung lagi yung naalala ko kanina. It's normal, do not complain. Kasi sinabi nga sa atin na etong I Am Worldwide, hindi siya komplikado. Simple lang siya Pero mahirap. Hindi naman sinabihan tayo na madali. Pero compare dun sa mga unang mga mentors natin, sa mga top mentors, ang layo ng difference. Kasi dati wala silang billboard, wala silang office, wala silang ambassador. Pero ngayon, meron na tayo, no? Kung i-place natin yung sarili natin during that time, mas mahirap yung situation noon. Di nga po. Tapos, sabi nga dito, your wounds are your wisdom. Di ba po halimbawa, nag-exercise tayo. Di ba po pag nag-exercise, sumasakit ang ating katawan para mas malaman natin na effective tayo. Kapag nag-exercise tayo at hindi sumasakit ang ating katawan, sabi ni coach ko, wala nang effect. Kaya, dapat ready tayo sa struggle. Kailangan kapag kinausap natin ang sarili natin, nakakondisyon na iisip natin na meron talaga tayong struggle na dadaanan. Habang nakikinig ako dito, kasi ang example dito ni Mentor Page is nung nag-bike daw siya, nasugatan siya. And nung nasugatan siya, alam niya na lumiko siya, natumba, nasugatan ang tuhod niya. And pag nakikita niya yung sugat niya, nare-realize niya kung ano yung mali na nagawa niya. So your wounds are your wisdom. Pero since ako ay hindi marunong mag-bike, hindi ko naman siya inaral ng mag-bike, nai-relate ko nung halimbawa, nung kinder pa lang tayo, nung nag-aaral pa lang tayo. Diba? Nung nag-aaral pa lang tayo, diba, nangangalay tayo sa pagsusulat kasi hindi naman tayo marunong humawak ng pencil.
'di ba? Pero kung tayo ba ay tumigil sa pag-aaral, paghahawak ng pensil, matututo ba tayong magsulat at magbasa? 'Di ba hindi? So, ang ginawa natin nagdire-diretso lang. May time na kinalyo na tayo, 'di ba? Kung hindi tayo nagsulat magkakakalyo ba tayo? Ibig sabihin nung nagkaroon tayo ng kalyo sa pagsusulat, natuto tayong magsulat. Gano'n din po dito sa I Am Worldwide. Kumbaga, part ng process talaga yung struggle, yung rejection, normal 'yan. Yung time na hindi tayo magkakaroon ng pain, normal, pero ginagawa natin. Hanggang sa katulad ng pagsusulat, matututunan din nating magbilog. Kasi nag-start tayo, ganun-ganun pa nga yung ano, yung line, 'di ba? Hindi ko alam kung same din sa inyo, ang unang hawak ng ano, diretso, diretso na diretso lang. Pero natatandaan ko yung mga unang sulat ko 'pag gana-gana hindi diretso, eh. Hanggang sa nagtagal, oh, marunong na. Hanggang sa nagtagal pagbilog ng O, college na nga ako natutong mag-O, eh, nung kami nag-e-engineering. Nung elementary, high school, hindi ako marunong maggawa ng O na letter. Biro niyo ang tagal bago natutunan, 'di ba? So, step by step talaga. Kaya sabi nga, leveling up means solving problems. Nung mga bata tayo napakasimple ng problem. Ako, ano ba 'yan, ang haba ng pangalan ko, nahihirapan akong magsulat. Tapos ang punishment ng teacher or kahit naman pala hindi punishment, activity, susulatin ang pangalan ng ilang times dun sa linya, 'di ba? Kung titingnan simple lang 'yon, pero kung ire-relate natin sa I Am Worldwide, sabi nga, ang I Am Worldwide ay simple lang din. Pero nandoon ang struggles. Struggles arise when we don't level up. Kapag hindi pala tayo nagle-level up, mas nahihirapan tayo. Kasi nag-e-effort tayo, eh. Halimbawa, nai-relate ko din dun sa exercise. Kapag pala, ay pinapawisan naman ako pero hindi na sumasakit yung katawan ko, ibig sabihin yung goal ko ay hindi ko na maaabot kasi nag-stop na ako dun sa goal na yun, kailangan mag-level up kasi nawawalan saysay yung activity na ginagawa ko. Kaya mas nag-struggle tayo kapag hindi tayo nagle-level up, 'yan. Klaro po ba mga mentors? 'Yan. Number 3, don't focus on your weaknesses, but focus on your God-given strengths. Ang maganda kasi dito sa, number 3 is kailangan pala nating mag-focus dun sa God-given strengths natin. Kasi we're created equally ano, equally pero uniquely. Nakakatuwa yung ano, yung yung sentence na yun, equal pero unique. Kasi para sa sarili ko naman, hindi hindi kasi dito hindi skills ang pinagpofokusan natin, 'di ba? Kailangan natin mag-focus dun sa strength natin. Pero ang problema natin, kapag hindi natin alam ang strength natin. Type 1 nga po sa mga nandito, kung alam ano ba yung strength natin. Katulad ni Menching, napakagaling mag-approach ng mga tao. Strength yun, 'di ba? So kung ang strength natin is katulad ni Menche, ang galing niyang magbenta, strength yun. So we have to focus on our strength para makita natin ano ba yung kailangan nating, um, mas ano sa ating sarili. As a tao, ano ba yung, strength natin? Para sa akin kasi, ang strength ko for me ay
hindi ako madaling, kumbaga ready ako sa mga change. Mas okey sa'kin kapag may change. Mas nahihirapan ako kapag walang change. So, mas nacha-challenge ako kapag may change. Yun yung ano ko, kasi parang nasanay na ako nung, bata pa lang ako na eto yung plano pero hindi natutuloy. Pero na-acknowledge ko na okey lang kasi may pagbabago. Parang gano'n, yun yung ano na strength ko. And, weakness ko talaga is yung pag-approach sa tao, pagsasalita. Pero maganda din na alam natin. Alam natin ating weakness, alam din natin kung ano yung ating strengths. Bakit? Para yung weaknesses natin mai-turn natin to strength natin. Mas mahihirapan tayo kung hindi natin alam yung ating weakness. Kasi parang katulad na yung leveling up, hindi tayo magle-level up kung hindi natin din alam ang ating strength. Pero ang ating weaknesses. Pero we don't have to focus on the weaknesses para mas lalo tayong, ganahan upang gawin ang target natin na 1,000,000, ang ating first million. So sabi nga po dito, monitor your business. Ito talaga is though alam na alam ko na dapat mino-monitor ang business. Nung nag-masteran nga isa 'to sa topic, monitoring your business. May PDCA pa nga kaming tinatawag, plan, do, check, act. That's how to monitor a business. That's how to manage a business. Plan, do, check, act, then monitor. Pero sa sarili ko, hindi ko pala siya nagagawa dito sa IM. Bakit? Paano ko siya mamo-monitor? Ay dun sa planning, hindi ko naman siya dinidetalye. Nung nag-aaral kasi, alam ko din na magkakaroon ka ng improvement kapag nandun ka sa detail. Mahirap magkaroon ng improvement or innovation kapag nakatingin ka on higher level. Sasabihin natin, ay wala na naman akong improve, pero mas makikita natin ang improvement kung nandun tayo sa detailed level. Pero sa business na 'to, hindi ko talaga siya nagagawa, na magplano daily. Ano ba yung ginagawa ko daily? So meaning, sa first step pa lang, bagsak na ako pa, how can I monitor the business kung hindi ko siya nagagawa ng plano daily? First is plan daily activity, ano? After planning the daily activity, sabi nga natin, plan, do. Do'n sa plan natin na nakalista bawat oras, do. Nagawa ba natin? At the end of the day, may nache-checkan ba tayo doon sa, plan natin? Check, act, and then monitor. Ibig sabihin at the end of the day, imo-monitor natin, ano ba yung hindi ko nagawa ngayon na kailangan kong idagdag sa to-do list kinabukasan? So that way, nagkakaroon tayo ng continuous improvement kasi we're monitoring our business. Kung hindi natin namo-monitor, hindi talaga natin makukuha yung ating first million. Yeah po. Kasi wala tayong imo-monitor kung hindi natin nache-check. So halimbawa, nag-set tayo ng target na kailangan, may matok tayo, yung ano, IM5 'no, ililista natin, IM5. Prospecting ilan? Ilan ang, invite, ilan ang, present na ilan yung present, ilan yung na-close. Pagka gano'n, may mamo-monitor tayo. Pero kapag do'n pa lang, hindi na natin naisulat kung ilan yung target natin. Kung halimbawa, 'di ba may 90 days tayo. Para sa'kin kasi yung 5 na per day is only prospecting. Papaano yun na yung iba? So, do'n sa ibang yun, papaano natin magagawa yung IM5? So, dapat naka-allocate sa atin anong oras or ilang oras natin gagawin each do'n sa IM5. Do'n sa IM5 na yun, che-checkan natin ngayon kasi through that makikita natin, "Ay hindi ko 'to nagawa, dapat i-improve ko ito."
Pero kung wala tayong gano'n, wala tayong i-improve. Wala tayo sa track, talaga. Kaya sabi ko dito, balewala pala. Para akong, nagtatabas ng basta lalang tawag dito, maihampas ang halabas. Alam niyo ba yung halabas or carrot? Basta gano'n. Walang direksyon. Kasi hindi namo-monitor. Yun nga po. Tapos sabi nga dito, you cannot manage what you can't measure. Papaano nga natin mame-measure? Kung hindi sa simula pa lang, hindi na natin nagawa yung basic. Kasi kapag sinabi nating monitoring, kailangan talaga may imo-monitor tayo. Paano natin may ma-manage kung wala tayong imo-monitor? So kailangan talaga mag-start tayo dun sa pinaka-detailed. Nung pinapakinggan ko 'to, dapat talaga nakalagay yung IM5. Ilan yung target ko dun sa bawat isa na IM5. Hindi naman kailangan talaga kaagad na 10, 20 ang ating bawat ano, mag-start tayo. Kung halimbawa kaya natin is 2, 3, 4 lang, mag-start tayo. Kasi yun nga, dun tayo mag-start sa, convincing ourselves, 'di ba? Babalik tayo dun sa number 1, we have to deal with ourselves. Kailangan nating mai-commit yung ating sarili. Sabi dito, if you don't measure, how would you know? Nasaan na? Nagtago. How would you know you're doing? Kasi sa performance, 'di ba? Galing naman tayo lahat dito sa company. I'm not sure if familiar tayo dun sa KPI, Key Performance Indicator. So may mini-measure doon na indicator, 'di ba? Mas maganda siguro kung tayo sa ating sarili, magse-set tayo ng indicator para sa ating sarili. Kasi we're business. Hindi tayo putyo-putyo na business. Business talaga 'to sa totoong buhay. At kailangan mag-set tayo ng indicator natin. At saan natin makukuha yung indicator? Alam niyo na dun sa IM5. Sa IM5, yun talaga yung indicator natin. Doon natin i-measure yung KPI natin. Kasi kung hindi natin magagawa yun, balewala talaga kung hindi natin na-measure. Sabi natin, ay ginagawa ko naman, pero totoo ba? Totoo ba? Sa sarili ko, hindi ko siya talaga nagagawa. Parang, wala. Like, ano lang, palaktaw-laktaw lang. So, when we do monitoring, makaka-create tayo ng timeline. 'Di ba sabi nga natin doon sa doon sa 5-year plan natin, saka lang natin malalaman nasa ilang year na ba talaga tayo. Baka sinasabi natin, eto nasa year na neto, pero sa totoong buhay nasa baka nga nasa first month pa lang tayo, 'di ba? Nasaan na tayo? Kailangan talaga nating ma-monitor and ma-measure. And kapag araw-araw nating ginagawa 'to, naalala ko lang 'di ba, pagka may business, aside dun sa mga KPI, inililista ano, ang daming nililistahan, nire-record. Nung na-realize ko kanina, oo nga 'no, kasi, part din ako ng documentation team. So parang, oo, kailangan nga pala na nare-record kasi may babalikan ka. May maiko-compare ka, may historical data kumbaga. Makikita mo ngayon na, ay nagkakaroon nga pala ako ng team. Kasi kung wala tayong gano'n, wala pa rin. Nandun pa din tayo sa ika-first year kung wala tayong timeline and recording. Yan. Okey lang ba mga mentors? Malapit na po tayo. Set goals and follow the formula. Ano yung formula? Eto isa na naman, parang duguan-duguan na ako kanina habang kine-create ko 'tong PowerPoint na 'to, ano ba 'to? Sabi ko para sa akin yata 'to, eh. Yung formula sabi dito,
'Di ba sabi nga, rank up. Kung hindi tayo magle-level up, hindi natin mai-hit yung ating first million. So, kailangan talaga tayong mag-rank up. And kailangan tayong magkaroon ng first car. Sabi nga ni Mentor Pitch do'n 'no, kapag first car daw tayo ng hinintay natin yung milyon, anong mangyayari sa atin? Meron ba't dito na yung kanyang, laman ng dash hindi nagagalaw? Most often than not, or normally na nangyayari 'pag kahit sa akin, 'pag kuha ko sa dash, magagalaw ko na siya. Ibig sabihin sa expense siya napupunta. Hindi tayo nag-e-expand ng business. And ang car natin is our investment. Ang car natin is our investment kung gagawin natin or ipo-promote natin talaga. Tamang promotion ng ating car. Papakita natin kung papaano ba kikita or papaano ba parang maipo-promote ang ating car para yon yung magge-generate ng income. Kasi nga, sabi nga sa atin, yung first car natin is our first investment. Then, after nun, saka yung sports car and supercar and saka pa yung, nawawala ulit, property. So, eto yung formula natin na kailangang ipuntahan. Kasi 'pag sinabi natin na, "Ay maghahantay na lang ako ng, milyon or, bago ako maglabas ng car." Actually, malabo talagang mangyari. Kung parang parang ano 'yun, eh, parang halimbawa yung parang, kapag nag-a-IBP tayo, na sinagot tayo ng pag-iipunan ko 'yan, ka-equivalent din siya ng ganito, na pag-iipunan natin yung paglalabas ng car. So, dapat talaga maglabas na talaga tayo ng car para yon yung ano sa'tin, tawag dito, magdala sa atin dun sa first million natin, 'yun. Nasaan na? 'Yan. Next, build. 'Di ba dun sa 5-year plan natin, ika-5th year kailangan daw dire-diretso build, build, build. More schedules, expand, build yourself up. Dire-diretso lang. Yun nga po, eto yung sinasabi, kailangan dire-diretso, huwag tayong titigil sa pagbi-build. Kasi may time talaga na may attrition, mga ganyan. Kung dire-diretso tayo nagbi-build, walang magiging problem. Paano tayo magbi-build, build, build? Gather your team. Kailangan lagi nating i-meet yung team. So, and nasaan na? Next is, learn how to market your result. Ito yung sinasabi natin na isa na naman sa strike sa akin na halimbawa nag-withdraw tayo or encash. Sabi nga ni Mentor Pitch, ang ginawa niyang example yung ano, yung isa, nakalimutan ko ang pangalan, yung networker na na galing sa ibang team, ay sa ibang company na ngayon ay mataas na yung ano. Sabi niya, ano yung ginagawa niya? Kapag nag-encash siya, yun talaga yung cash, pinapakita niya. Yung mga result niya, pinapakita niya. Kasi yun talaga yung way ng networker para ipakita talaga na totoo to. Na kapag nag-encash tayo, ipakita natin yung check. Sabi nga ni Mentor Fish, yung kauna-unahan, ang nag-encash siya, pinapalitan na ng hundreds para makapal yung ano, yung ma-encash niya. Hanggang sa dumating yung point na 500 hanggang sa 1,000 kasi ano, depende sa laki, 'di ba? Just to show yung talagang result. So, kailangan talaga para mas bumilis yung ating pag-hit ng ating first million.
we have to learn how to make market. Hindi lang make market our results. Yan. Practice delayed gratification. Kailangan, ilang beses na nating naririnig to na kailangan talaga nating i-practice yung delayed gratification. Kailangan nating malaman dun sa mga activity na ipaplan natin. Parang budgeting lang ba? Na kapag wala sa budget, wag na nating gawin. Na kailangan ma-identify natin kung ano ba talaga yung super need. Hindi lang yung basta need. Sabi niya nga dun sa sample niya, kailangang matulog pero kailangan i-delay ang tulog. Depende sa ano natin, sa katawan natin. Hindi ko man sinabi, Mentor Doris, bawal daw tumulog. Hindi. Kailangan first priority talaga natin is our health. Pero kailangan nating identify ano ba yung kailangan nating matapos for the day. Kasi kailangan nga nating babalik pa rin tayo doon sa planning. Doon sa 5-year plan natin, ano yung nilagay natin sa 5-year plan natin? Kailangan mag-stick tayo doon para ma-attain natin yung goal. Kailangan nating i-practice talaga itong delayed gratification para hindi natin gawa ng mga reason, iba't ibang reason, para hindi magawa yung mga dapat nating gawin. Yan. Lapit na po tayo. Then, give incentives. Give incentives in a way para maintain natin yung team, maband natin yung team, pero hindi naman ibig sabihin na kailangan kaagad iPad, cellphone, Louis Vuitton. Hindi naman ganun kaagad kalalaki. Yung mga simpleng simpleng incentive, pwede nating start. Yan. Then, ito na po tayo sa last. Number 10, return to God what is due to Him. Kasi nga, kapag dito sa sinabi dito sa Bible verse na last nating itatakel is sa Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me. Ang highlight dito is test me. Sabi dito, test me in this, says the Almighty, Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Ang highlight talaga dito, sinabi ng Lord is test me. Kung hindi talaga tayo mapapagkatiwalaan, kasi 10% lang ng ating kita. 10%, yun lang yung kailangan nating ibigay sa Lord. Kung ang 10 piso ng 100 ay hindi natin maibigay sa Lord, paano natin maibibigay ang 1 million ng 10 million? Kailangan natin talagang ibigay kasi hindi talaga yun sa atin. Pero, ang maganda dito, para sa kanya na yun, i-bless niya pa tayo ng siksik-liglig talaga na wala na tayong paglagyan. Kung iisipin natin, ay, ganito na yung expense ko eh. Kulang pa yung expense ko doon sa buong kinita ko. Negative na nga ako eh. Pero ang sabi dito ng Lord ay, test me. Subukan mo ako. Diba? Kapag ginawa natin yon, makikita natin yung negative natin. Kung ilang percent ang ibibigay ng Lord kapalit kapag sumunod tayo sa kalooban ng Lord. Hindi tayo makakahit ng ating first million kung hindi natin ibibigay yung first 10% or yung 10% ng ating tithes sa Lord. Kasi Kanya talaga yun. Kaya ba nating ibigay yung 100,000 ng ating first million sa Lord? Ang ganda ng sinabi niya dito eh. Subukan mo ako. Diba? Sabi ng Lord.
at makikita mo, I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing na wala na tayong paglalagyan. Hindi yung expenses ang dapat nating tingnan. Ang dapat nating tingnan ay yung pagsunod natin sa Lord. Yun talaga lang. Yun po, salamat po. Sana may natutunan po kayo dun sa ating training for today. And maraming po salamat sa inyong time. Maraming po salamat sa inyong Mentor Jomar, Mentor Opel, at sa lahat sa inyo sa pagbigay sa akin ng opportunity para gawin or i-share yung mga natutunan ko. Though mabilisan, dalangin ko na lahat tayo pagpalain dito sa mga natutunan natin ngayong gabi. Maraming pong salamat. Back to you, Mentor Ching. Yan, palakpakan naman po natin ang ating napakagaling na mentor. Thank you po, Mentor Ses, sa napakagandang training ngayon. Ayan. Wait lang. Short, ano lang po, ang ma'am. Ayan. Thank you po ulit, Mentor Ses. Napakaganda nung, na-share mo sa amin ngayong training. Kahit narinig na natin dati, mas maganda pa rin yung nare-refresh tayo dito sa topic ng 5-year plan. Ayan. Medyo din yun sa akin. Kagaya din ni Mentor Ses, ano din ako doon. Tinamaan din ako doon. Ayan. Yun nga, sa 5-year plan naman,